Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nagpi-fishing sila na nagpi-fishing, gahanap sila ng hanap. Sa ikatlong pagdinig ng komite ng House of Representatives, tinalakay ang paggastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng 16 million pesos na ginastos sa mga safe houses noong 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Galing ang pondo sa confidential funds nito. Ayon sa pangalawang Pangulo, ibinigay na nila sa Commission on Audit ang lahat ng mga dokumento hinggil dito. Unang-una, nag-explain kami lagi sa Commission on Audit kung paano ginastos yan. Lahat ng hiningi ng Commission on Audit, binigay namin. Meron kaming mga hindi nabigay, sinabihan kami ng Commission on Audit, kailangan namin yan. So, we fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Anya hindi naman katakataka ang paggastos ng milyong-milyong piso sa pamahalaan sa loob ng isang araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day para maglabas ng pera. So hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan. Tapos lalabas na yung pera. Ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. And then, babalik na yung documents para sa ganyan. Ganun talaga ang gobyerno. Gumagastos siya everyday para sa mga projects niya. Sabi niya ang Kamara ang umaaktong nag-o-audit sa kanilang mga sinusumite para sa paggastos ng kanyang tanggapan. Kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-o-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinubmit namin yon. Dagdag pa nito, wala daw tamang sagot na tinatanggap ang Kamara sa mga resource person na kanilang tinatanong. Nakita ko sa transcript na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. May pasaring din ito para kay House Speaker Martin Romualdez. Imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya. Wala pang sagot hinggil dito si House Speaker Romualdez. Samantala, suportado raw ni VP Sara ang kanyang 6 na staff sa kung anuman ang kanilang magiging desisyon matapos silang ipasumpina ng House Committee dahil sa di pagdalo sa mga pagdinig sa kabila ng kanilang inilabas na show cause order laban sa kanila. So, hindi pa kami nagkausap nung merong mga sumpina, hindi pa kami nagkausap kung ano yung gusto nilang gagawin. Basta sinabihan ko sila, I will be with you every step of the way. Sinabihan ko din sila, kung ang decision mo ay magpa-detain, sinabihan ko din sila, sasamahan kita doon sa loob ng detention. Walang problema yan sa akin. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.